Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito lang naman ano lang naman to, napanaginipan ko lang naman. Sarap kasi ng tulog ko kanina umaga. Pagtapos ng live ni Banat Bay, so nag-upload ako, nag-premiere. Tapos, tawag dito, kinapiright ako ng ABS-CBN, Beauty Punggol. Oo, kinapiright ako ng mga lokong yan. Dinilaw yung video ko. Hindi, okay lang yun. So, yun nga, no, so nanaginip ako. Grabe pa naginip. Shock ako, shock. Andun si paring Bong, si paring Abalos, saka si paring Martin. Ano ba? Marbil pala, Marbil. Tapos andun din si paring Tamba. Oo, laylay yung pisngi. Nakaganon yung uso, oh. Tapos yun, no? Di ako, syempre, panaginip lang naman nun. Parang kaluluwa ko lang yun nandun. Hindi ako, buti nga doon sa panaginip ko, hindi ako aswang, eh. Hindi ako aswang doon sa panaginip ko. Tapos yun na nga, no? Di nakikinig ako sa usapan nila, sabi nila. Masyadong napupuna ng tao ang maisog rally na yan. Gagawa tayo ng paraan para para lumihis ang atensyon ng bawat mamamayan ng Pilipino. Para lumihis ang atensyon nila sa atin. Yun ang sabi nung apat doon, no? Mga kumpare ko yun, eh. So, ang naisip na paraan, kasi nga napapansin ni paring Bong na parang nasa Duterte na lang po ang atensyon ng mga tao. Tao. Hindi tao. Tao. Kasi nga daw, halos lahat ng media, puro Duterte na lang. Kaya kailangan nilang gumawa ng isang eksena para pag-usapan sila. No? Pag-usapan sila at kailangan mag-click yung video na yun. Kailangan mag-click yung issue na yun. At ayun nga, sa panaginip ko, biglang umalsik yung laway ko, buisit. Ngayon, talsik yun. Bakit? Backfire ba? Tapos yun na nga, no? Ano ba yan? Nasaan ako? Buisit kasi nilaway ko. Biglang dumating si Maring Lisa. Alam mo, penguin, eh. Biglang gumagano. Maglaalala ko, puti. Alam, pumasok kayo. Sabi pagpasok ko, oy, ano yan? Oy. Pumasok doon sa loob. Syempre, nagpupulong yung mga voice over flowers doon. So, siyempre, dumating si Maring Lisa. Alam mo, penguin yung lakad. Di magpasok ni Maring Lisa, ano yung pinag-uusapan nyo na hindi ko alam? Kailangan alam ko yan. So, siyempre, natulala si paring Bong, tsaka si paring Marbil at si paring Abalos. Oo, natulala. Tapos, eto na, tumayo na si Tamba. Sabi ni Tamba, alam mo, pinsan, ganito ang magiging plano. Masyado na tayong natatabunan ng mga Duterte. Hoy, Ma'am Jean Corpus! Maraming salamat, Ma'am Jean Corpus. Thank you. Masyado na tayo natatabunan ng mga Duterte. Sabi ni paring Tamba, kailangan natin gumawa ng hakbang para mapansin tayo ng tao. Oo, ng tao. So, isa na nga yan, yung naisip na yan na about sa dilaw na pulburon. You know, may bago tayo, ha? Dilaw na pulburon. No, dilaw na pulburon. So, yun na nga, naisip na nga nila. So, tinawagan na nila yung mga bataan nila, no? O, ganito. Yung disclaimer, ha, sa mga bagong pasok, panaginip lang to, ha?
Maano ako mabilis ako managinip, lagi kasing puyat. So yun, tumawag na. O ganito, setup. Dadaan kayo sa ganitong checkpoint. Harkil kayo ng isang tao na hindi niya alam kung ano yung mga nasa kargamentos niya. Isa lang isa. Para walang mangyaring putukan, kunwari. Oo. Tapos yung hindi talaga yung isang balot lang yung puro dun ha. Kailangan yung puro tawag dito, isang balot lang yung pulburon dun. Oo. At tawag dito, yung iba mga na lang yun, mga tawas. Lagyan nyo ng food color para dumilaw. Food color. Ano yun? Yung sa chicken curry. So yun na nga, set up. Yan na. Biglang naputol yung panaginip ko. Oo. Kasi biglang nagsidapuan po dito kagabi yung sila Anli Virus tsaka si Franz Lipad. Mga putol yung katawan. Oo. Yun, dumapo dito sa dumapo dito sa bubong ko. Roof trip. Ako, tigilan niyo ako sa kagaguhan niyo, tutulog ako rito. Yun, umalis. Yun nga, kasi kung mapapansin nyo ngayon, mga kabiyaya, mga ka-DDS, talagang, alam niyo, nakakapagtaka po na bakit ganun po ang nangyari dun sa 14 first in history of the Philippines. Ang book of record daw yun, 14 billion na halaga ng pinagbabawal na gamot na nahuli. Tapos, dito ka pa magtataka. Sabi ba naman ni Paring Bong, may papanood ako sa inyong video mamaya. Talagang tinumbok niya po na, eto, walang nangyaring patayan. Eto po yung gusto natin. Sabi ko, puta na, eto na. Bida-bida na si Paring Bong Ako, iba talaga si Paring Bong Oo Paring Bong, iba ka Oo, tapos maraming ang nagtataka ng mga netizen at bakit nga daw kulay dilaw. Bakit daw kulay dilaw ang pulburon? What the meaning of this? Sabi ng ibang mga netizen, bakit daw ganun? Bakit kulay dilaw? Kasi may isa daw pong balita na ngayon, isang video na nalaglag ang isang balot nung pulburon, at sumabog sa sumabog po sa simento na pinaglaglagan, ay bigla nga pong kulay dilaw po ang laman. At ayun na nga, bigla naman pong kagad na nawala yung video na yun. At eto na naman, sa pagiging tanga-tanga ko, hindi ko na naman na-save or na-download yung video. Kaya nabubwisit ako. Ako buwisit na yan. Akala ko Akala ko kasi, syempre, upload lang naman ng isang TikTokers yun. Kaso di ko alam, pati pala yun, tatanggalin. Bumagsak Pagbagsak, sumabog yung diba, ganito siya kahaba. So pagbagsak, sumabog yun dito. Pagsabog, tawag dito, kulay dilaw. Alam niyo yung sa food color nga sa chicken, yung chicken powder. Yari tayo kay Banat Bay, Boss J. Bakit na naman? Anong ginawa ko kay Banat Bay? Bakit yun na naman kami inaano? Inaano ba namin kayo? Ito yung ito po yung saan ba unahin natin? Ito ba? Ito.
Ewan ko lang tignan natin na anuhin ho natin yung ating mata kung baka dito makita ho natin yung makita natin yung ito mahaba tong video na to andito na ho si Presidente. Andito na si Presidente, no? Kaya ito na yung panoorin natin. Ito, yan. Bilisan nyo yung mata nyo, ha? Hindi, pagkakaalam ko, dito nakuha ng TikToker yun, eh. Visit kaya, sakit. Late, nakuryente yung tuhod ko. Tumama sana. Ay, karma. Sakit. Okay, panoorin natin to. This is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato. Oo ba, grabe. Kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o sino man. Talagang iniimbestigahan natin. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. Puntangin ng itong mga hype na to, hindi na naman to makabuwisyo. Oy, mga libagers, lumayas nga kayo dito sa channel ko. Doon kayo sa doon kayo sa amo nyo na na ilan? 50 ang nanonood. Puntangin yan. Yung mga libagers dyan, yung boss nyo doon, 50 na lang nanonood. Wala lang, inasar ko lang. Not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat. Narinig niyo yan? Walang namatay, walang nasugatan, walang nagsuntukan, nagputukan. Tayo na. Ako pagtakal. Kaya alam ko kayo, ramdam ko kayo. Ika nga na Enrile, gusto ko, happy ka. Tayo na, 14 billion na shabu, isa lang ang nagdadala. Saan ka nakakita nun? Saan ka po nakakita nun? Pinakamalaking sa kasaysayan ng Pilipinas, 14 billion na halaga ng ipinagbabawal na pulburon na kulay dilaw. Pulburon na kulay dilaw. Tapos isa lang yung nag-deliver. Napakagaling. Napakagaling na technique. Diba? Ang lupit. Anak na 14 billion. Walang niya yung natatandaan nyo yung kay Baste, yung nahuli niya sa Davao. Ilan yung magkakasama nun? Nasa 7, di ba? 7 yung magkakasama, muntik pang magkapatayan. Ang halaga naman nun is 18 million pesos na halaga ng pulburon. Tapos ito, 14 billion pesos, pero isa lang yung taong nag-deliver. Magic. Parang ang sarap na lang mga amot Parang ang sarap mga amot Anak ng teteng na yan Yung pulbur niya kulay dilaw. Ano kaya masasabi dito ni Maharlika, no? Ano kaya masasabi dito ni Maharlika? Etong dito sa pulbur na to. Hindi kasi dito kasi nakakapagtaka ho talaga. First time ever po nating nasaksihan na sa yung halagang 14 billion pesos na ipinagbabawal na gamot ay isang tao lang po ang may dala. Paano i-explain yun? Paano mo kalkulahin sa utak mo yun? Diba? Nakakapagtaka po Hindi ko naman po ini-encourage yung mga tao na sabihin na fake to, no?
No, kasi nakikita naman natin, nandiyan yan, may nahuli naman sila. Pero nakakapagtaka lang na ikaw na napakalaking ano yun po, napakalaking droga ang dala-dala mo. Bakit mo isasakay sa isang sasakyan? Pangalawa, bakit isang tao lang yung nagdadala nun? Ano yan, Grab? Pinagrab yun. Alam mo, Grab? Oo, tinawag sa Grab yung, kasi kinarga yung mga shabu dun. Ay, lako. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war na ang iniimbestigahan natin. Para daw sa kanya, yun daw yung approach sa drug war. Out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, paano nga po walang magpuputukan? Isa lang po yung nahuli nyo. Paano po lalaban yun? Paano po lalaban yun sa inyo? Yung driver lang ho yung nahuli. Ay. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa fairness, ang daming niyan ha. Ang dami nating stock paring bunga. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Pinalalamog mo siya. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Well, kahapon, nung Abril 15. Halatado talaga no? Kahit naman sino siguro manood nito. Kaya nga siguro hindi kinokontento ng Tansu Vlogger eh. Guys, wala pa ako nakikitang Tansu Vlogger na nag-content nito ha. Ewan ko lang ngayon ha. Kahapon chine-check ko, walang nagko-content. Sabi ko, bakit? Nahalata nyo rin ba? Nahalata nyo rin ba yung nahalata namin? Kaya ayaw nyo siyang i-content? Aba, magaling. Magaling kang kupal ka. O kayo ba? Sige, kayo tanongin ko mga nanonood sa 1,644 na viewers dyan. Anong sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Ano niya? Opinion niyan? I-comment nyo, dali. Inaantay ko pa si Cash Jarrett. O di ba? Hanggang ngayon wala pa rin nagko-content dito. Pero wag ka. Ito pinakamalupit. Mas malupit to sa West Philippine Sea. Yung may napanood akong media, 3 beses ine-report to. Galing no? Talagang no? Parang gusto nilang gusto nilang pasikatin itong issue na to. Gusto nilang mapanood ng lahat ng tao. Kaso walang pakialam. Mas marami pang nanonood kay Ka Eric, kay Glenn Chong, tsaka kay sino ba yung babaeng kasama nila? Kanina ang nanonood 7.3 thousand na viewers ang nanonood sa sa live ng nila Ka Eric tsaka ni Glenn Chong. Nung binabalita to ng TV5, wala. Nga. Kulang 7:20 ng umaga ay nagmaman ng checkpoint ang ating grupo. Of course, ang head noon ay si Captain De Luna. Speaking of checkpoint, kung ako man na drug or dispatcha ng pulburon, bakit ko ibabiyahe ang pulburon ko sa ganong oras? Naalam ko naman na may mga checkpoint na nun. Pwede ko namang ng mga 3:00 ng madaling araw yan. Siyempre gagawin ko sa iba't ibang sasakyan yan. Ito hindi ko po tinuturuan yung mga dyan ha. Pero ayon po ito sa mga napapanood ko na mga transaksyon. Napapanood ko na mga nahuhuli noon kasi may mga nahuhuli dati na malalaking pera din ng pulburon. 'Di ba? Ang ginawa iba't ibang sasakyan ng kinakargahan.
Tapos ito isa lang. So ibig sabihin, pag nauli yung isa, andun na lahat, okay na yun. Tapos yun nga, ang pinakamahalaga daw dito, sabi ni paring Bongbong, ay walang nasaktan. Oo. Walang nasaktan. Paano nga naman may masasaktan? Dumaan yung driver doon sa checkpoint. At nag-iisa lang. So wala nga naman masasaktan. Love trip, di ba? Walang talaga no? Puta, akala ko dati kaming mga vlogger lang scripted prank, scripted video. Puta lang, pati sa meron na rin pala. Oo, di kasi ganito kasi yan. No? At mapapansin din naman kasi natin talaga na halos hindi na nga talaga na talagang tabon na tabon kasi si paring Bong ni Tatay Digong at ng mga Duterte. So kailangan talaga nila kailangan nila siguro na talagang gumawa ng isang makasaysayan at kailangan nilang pumutok at mapansin sila ng tao. Kailangan nila mapansin ng tao. Diba? Kaya ayun yung nakikita ko dito. Okay, paring Abalos, pasok. May dumating na isang sasakyan, isang photon van. At nung binuksan ni De Luna at mga kasama ito, nagulat sila medyo kakaibang amoy. And the rest is history. Ang nakuha sa van at ang napangalanan na ang driver ay a certain Mr. Sarate. Nung dinala rito for inventory, lumalabas ito ay more or less 98 sacks. At ngayon ini-inventaryo, isipin nyo kahapon pa ito nangyari. Ang natatapos pa lang natin ngayon ay 51 sacks out of 98 sacks. Ganun kadami po ito. No? Dito po makikita nyo, ilang sacks daw? Ilang sacks? 42? Kung 42 tapos ban lang yung pinagsakyan, doon pa isa pang nakakapanghinala yun. Kasi isipin nyo, paano makakabuelo ng mabilis ang isang buwan, ang isang ban, no? Paano makakaandar ng mabilis yan kung punong-puno ng biyahe? Paano pag nagkaroon na engkwentro? Di nga na. Totoo yan Paano? 98 daw na sako. 98 na sako na pulburon na dilaw. Tapos isinakay sa isang van. Capacity niyang van na yan siguro mga kasi dati nagbababa ako ng bigas. Bigas naman to, bugas sa palengke. Tas van din yung sinasakyan. Kinakargahan minsan mga 15, kasyang-kasya. Bigas pa yun, ang lalaki nun ang bagal ng patakbo. Paano? Bakit? Mas magaang bang pulburon? Hindi ko kasi alam O parang bigas din yan. Kasi kung mas magaang isa sa bigas, yung pulburon na yan, posible pa rin. Walang tangang big time na drug lord na magkakarga ng 14 billion na halaga ng pulburon sa isang sasakyan. Tandaan nyo yan. Kaya nakakapagtaka Diba kayo nagtataka din? Ako rin nagtataka kagabi pa. Tapos nanaginip pa ako. Mamaya alas 3. Puntahan ko si Maring Lisa at si Paring Bong. Tanungin ko lang naman. Merong fiscal, meron from the media, at meron from the barangay. Itong 52% as per PIDEA estimate sa street value nito ay 890.377 kilos. No? Lagay mo na 891 kilos sa ngayon. 51%. 891 kilos. Approximately, ganun kadami ito. At sa estimate ng PIDEA, this will be the biggest magaang ba ang pulburon? Of the country. Ito'y dahil sa hard work ng kapulisan sa pamuno ni Chief PNP. Gusto kong magbigay pugay sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga nasa baba, kamukha po nitong si De Luna. Siya po isang kapitan. Isipin nyo
Kulang-kulang halaga nito, 13 billion, sabi nga ni PIDEA, more or less approximate. Pero anong ginawa niya? Hindi nagpatinag sa pera. This is a testament. Kasi una-una po, Sir Abalos, ito po, mabali ko lang po kayo dyan sa sinasabi nyo. Paano po siya madadala sa pera una-una sa checkpoint? Marami sila. So, una-una, napakadami ho niyan. Kung halimbawa na masilaw man sa pera yan, kung sino yung pulis na yan, ang hirap naman ang hirap naman itago nun. Diba? Hindi, ito pasensya na po Abalos, pero nagtataka ho talaga kami, parang hindi po talaga kami satisfied. Parang alam na, parang nanonood po kami ng movie. Parang nanonood po kami ng drama. Oo, parang ganun po. Parang nanonood kami ng K-drama. ng Rosalinda, ganun. Rosalinda. Oo, kasi parang talagang posible kahit una-una doon sa ulit-ulit lang tayo. Sasakyan, isa lang. Driver, isa lang. Diba? Di sana kahit papaano man lang kahit man lang nagkaputok-putukan, tapos may sumurrender. Kahit hindi na pinapatamaan sana Putukan lang ba? Hindi sasabihin mo bandang, surrender na, surrender. At least, di ba, kahit papaano naniwala Pero isa lang, first time ever to, guys. Yung kagabing ang pinanood natin, ganun lang yung dala niyang pulburon, 3 paketing ganyan. Ilan sila? 2. Tapos puro baril pa. Tapos, kung hindi naagapan ng mga pulis, magkakaputukan. Ito, 14 billion. Isa lang yung tao. Isa lang yung nagdadala. Ang tanga na pala ng drug lord ngayon. Mga drug lord. Oo, bobo na nga. Hindi, bobo yung drug lord nito. Kasi isipin mo 14 billion na halaga ng pulburon, papadala mo sa isang tao, tapos sa isang sasakyan. Paano yung pag nagkahabulan? Hindi na maka-under yan agad. The good leadership of our Chief PNP. At ito ang sumasalamin sa PNP sa ngayon po. Talagang pinagkakatiwalaan. Hindi lamang ang tapang. Kung hindi lang ang tapang. Pagkakatiwalaan mo dahil hindi na sa malaking pera. Yeah. No? Ang kalaban natin nag-iiba na anyo because of technology, and we must adapt. We must always be flexible. Wow. Meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Bayan Nalatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroong yung mga gusto magpa-shoutout, mamaya ako kayo shoutout. Sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, gagaya po na nangyari dito po sa Delito Lapid. Ay. Yun po ang naging resulta. Nasapat po namin yung ganito kalaking... Ayuda ba yan? Pwede bang pumila dyan? Akala ko kasi pwede pumila. Grabe yung dating talagang pang movie Ito yung The Expendable Philippines version. Expendable. Yan dami niya Paano may dadali? Ang bobo ng drug lord. Ang tanga. Oo, tanga. Wala, tanga yung drug lord na to. Ikinarag kasi isang sasakyan, bobo. Tapos dumaan sa checkpoint. Tanga-tanga. Ay, ang bobo ng drug lord, guys. Oo, dumaan sa checkpoint. Ano na nangyari sa'yo? Tangin ng first time ever, no? Grabe. That's so very successful. Ano kayang masasabi? Hanap kaya tayo ng mga magbibigay ng opinion, no? Ano kayang masasabi dito, no?
Ano kayang sino kayang makukuhanan natin ng ideas? Nagpa-interview na ba? Nagpa-interview na ba yung mga mambubutas? Meron na ba? Si Tamba, meron na ba? Uy, dapat credit to kay ano Dapat hindi mawawala ang credit na to kay Tamba. Oo. Dapat kay Tamba, dapat hindi mawawala. Siyempre, malaking malaking achievement. Kailangan nandiyan si Tamba. Para sa para sa 2028 election. No? Hanapin nga natin. Pero malay mo baka nandito si Tamba. Ito. Panibagong Ito, interview naman tayo about dun pa rin. Syempre nagpa-interview si paring Bong. Na rin natin yung interview kay paring Bong ng TV5. Tingnan natin ito. May background pa, no? May background music pa talaga no? Para maganda yung dating sa tao Galing, palakpakan. Yan ang presidente namin. Oo, magaling umacting, charot. Sorry. Sorry na po, tao lang, komedyante po. Comedian nga Yun na seryosohin. Sorry po. Grabe. Talagang may pang pelikula, pang sound effects no? So, to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. Panoorin natin yung interview. But not baka one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Yun ang gustong kong walang nagputukan. Yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach. Tuwang-tuwa si The Junior niyan. Pinaka-importante is matigil natin. Wala, sabi ko. Pwede nga, bibi. Dami, Kaya punta talaga ako wala paring Bong. Paring Bong! Pangin naman, isang plastic lang. Baka bigyan ko si Kai Spencer. Tsaka si Buster. Wala, tikman lang namin. Isang plastic lang, paring Bong. Tapos pagka ganun mo, puta na, pala? Harina. Sasabihin ni Kai Spencer, bakit naninilaw yung ngipin ko? Sabi ni Buster, ano yan food color yan sa chicken curry. Putay na! Sabi ni Buster, putay na! Ano to? Ito biro lang. Mamaya alas 3 talaga punta ako dun. Hingi ako isang balot. Tapos ano naman pala gagawin dito? Ay syempre, ito kay Mamira Soldiaraut, isipin nyo 14 billion to, so malaking halaga to. Sobrang laking halagang pera nito. Ngayon nga daw ay bali-balita, 'di ba? Ay inubos na yung ang budget ng 2024 ay may 20% na lang natitira. Ay Ma'am Ben, shoutout. So ibig sabihin, tong 14 billion na halaga ng pulburo na to, malaking bagay ito para hindi mo na magalaw yung 2025 budget. Kasi 'di ba, ubos na nga daw ngayon. Ubos na daw yung budget Oo, simot na. Na lang, 80% daw yung kinuha, tapos 20 na lang yung natitira. So wala pang December, wala na tayong budget dito. Kawawa naman. Kawawa tayo, no? Kaya sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, pag pag-practicean nyo, gusto nyo magtayo ako ng tutorial paano kumain ng patay? Kasi baka dumating yung araw, guys, mauubusan na tayong pagkain dito. Marami naman simenteryo dito na pwede natin pagtiyagaan. Pwede natin pagtiyagaan yun.
At least, di ba, ngayon pa lang, natututo na tayo para pag dumating yung taggutom, ano na tayo, marunong na. Wala pang gastos yun. Loko. Oh! Kasi nga, diba, sabi, eto nga yun, diba? Sabi ni Alvarez, magmamahal ang bigas, magiging 150 ata ang kilo ng bigas. Tapos tataas ang presyo ng bababa ang presyo ng shabu. Diba sabi ni Alvarez yun? Kung halimbawa, ang presyo ng bigas is 150 or kaya baka umabot ng 500 per kilo. Tapos ang pulburon nasa 100 na lang yan. Oo. Ay, naku. Apply natin to. ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ngayon yung ruta kung saan nanggaling yun, ngayon pinag-aaralan pa natin at inimbestiga. Alright, okay. Any questions? Any questions? Wait lang, PBM. Any question daw Sige, magtanong tayo, sige. Gusto ko lang po itanong, BBM, the driver. Gusto ko lang po itanong, bakit isa lang po yung tao? Ba't wala pong backup? Tsaka, bakit po sa checkpoint duman? Tsaka posible po, paring Bong, nagtataka lang po kami kasi biruin nyo po, alas 7 po ng umaga, posibleng hindi niya po nakita yun. Malayo pa lang, siguro nakita niya na may checkpoint. Ba't hindi na lang siya umatras or lumiko? Ano po ba? Nagtataka lang po. Mr. President, good afternoon. Good morning. Yes, sir. Sir, ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga... Naku po, yari na. Babala nyo na lang din po yari na. Syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, lang, we cannot, it's business nila yan nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Parang another kalokohan na naman yun. Once in a while, mahuhuli tayo. Oo, pero walang big time. Hindi naman pipitsugin na drug syndicate yan. Drug lord. Bire mo, 14 billion yan. Baka yan nga ang pinaka-boss or pinakamalaking syndicate dito sa Pilipinas. Parang kalokohan naman po yun na alam na nila na balang araw mahuhuli sila. Di sana dati pa nahuli na sila. Parang kalokohan naman yun, Paring Bong. Paring Bong, sabi sa'yo, gin lang Ba't ka kasi nagpulburon? Kasi nagpulburon Simple naman yung sinong drug lord na itatayaan nila yung pair. Kaya nga sila naging sindikato is para makakuha sila ng mabilisan at limpak-limpak na pera. Tapos ipapahuli lang nila ng basta-basta. Saan ka nakakita nun? Ito hindi na, baka sabihin nyo, uy, suportado si J. Guevara sa mga adik. Hindi Sa akin, kung totoo man to, hindi. Napakalaking bagay nito kasi nga malaking achievement to na sa kanila. Malaking to na nahuli ng kapulisan natin tong ganito kalaking ganito kalaking halaga na ipinagbabawal na droga.
So syempre, 'di ba? Biri mo 14 billion eh sino-sinong mga Pilipino ang sisirain 'yan. So, doon naman ano naman tayo doon, pero nagtataka nga tayo, parang may mali. May mali. Ewan ko lang ha, hindi ko po alam kung na-content to gabi ni Banat Bay kasi natulog. Ay, hindi nga pala. Hindi niya ata to na-content, no? Ikaw, Banat Bay, ha? Hindi ko alam kung na-content ng mga vlogger to. Na-content naman ng mga vlogger to? Ako pa lang ata, no? Ikaw lang na this. Pag nagurgur ako, ako pala una ata eh. Kahapon ko pa kino-content to. Apply natin. Yeah, pero malaki pa rin ang kita. So tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug si Marlica na ano na to. Other countries around. Ano content ni Marlica? Sige, mamaya panoorin. Kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. Rego Lima siya raw. Pati Alex There's no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadali natin sa ibang lugar. That is a situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war, but well within the law, so that the cases can be filed, and the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested. And ngayon, may isa pa tayong aabangan tungkol dito. Ito, pakinggan nyo to ng maigi. May isa tayong aabangan. Kasi baka biglang mawala to eh. Mawala yung issue na to. Kasi aabangan natin to. Kung ito ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas na nahuli ng pera na ipinagbabawal na droga na nahuli dito sa Pilipinas. Siyempre, ano to? Talagang puputok to. Kailangan antabayanan natin etong nahuling lalaki na driver nung sasakyan. Siyempre, pipilitin nila na maituro nila ang pinaka-head. So yun yung aabangan natin dyan. Kasi baka biglang mawala eh. Ngayon, sa makalawa, sa susunod na araw, andyan pa yan. Tapos biglang mawawala na, wala na, hindi na natin nababalitaan kung anong update dun. No? Kaya tayo maging mapagmatsyag, mapanuri. Ito nga po pala, si Kuya Kim, matanglawin. Pero totoo naman eh, kasi baka biglang mawala yung issue na to, itong balitang to, baka biglang mawala. Siyempre, abangan natin kung sino yung pinakapinuno, kung saan galing yan. Siyempre, ituturo nung driver yan. Diba? Nag-iisa na nga lang yun eh. Ay kung tatlo yun sila, medyo mag-aalanganin na mag-chuchu yun. Kasi tatlo sila eh. Diba? Pero yung isa lang yan, eh, talagang mag-ano yan. Talagang chuchu yan. No, kaya abangan natin yan. Ayan yung aabangan natin. Na hanggang dulo. Kasi siyempre big time na yan. 13.3 billion yan. No? First time in history sa Pilipinas yan. So talagang mapag-uusapan at babantayan to ng sambayan ng Pilipino. Pero nagtataka ako, bakit Duterte pa rin yung pinapanood ng mga Pilipino? Wala silang pakialam dito. Sa totoo lang, wala silang pakialam talaga. Wala silang pakialam dito sa balitang to. Tingnan natin ako ilang views na. 6 hours, 4,000 views. Ibig sabihin, walang kwenta. Ito, tingnan natin yung Kalaka Eric dito. Tingnan mo. Saan na yung Pilipinas? Ito. Tingnan niyo yung live nila ka Eric kanina. Kung ilang views na. 4 hours, 60K. 4 hours, 60K yung live nila ka Eric. Pero ito, 6 hours, 4,000. So, ibig sabihin,
walang Pilipino may gustong panoorin. Eventually in prison. And that is the point of this, what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema. Sabihin na lang natin, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo yung Susan Mamirasol Melanie bansa sa Amerika, sa Europe, Naning, Sonia, Mira, kanilang ginagastos na Bordalin, Imam Eba, kaya tayo, pero Welsi, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi. Emika, sige, just keep going. Ang kapulisan naman natin is okay. Sige na, ora. Tama na kayo. Sige na. Hindi na kami tututol dyan noon. Okay, congrats. Yan pinalakpakan na namin. Congrats po, congrats. So eto na nga, The Junior natakot na po sa mga Duterte. So eto panoorin natin, natakot na. Parang nandito kasi sa title. Ito, basahin natin. Excuse me. President Bongbong Marcos pinaliwanag, pinawalang bisa na ang secret agreement ni na Duterte, Xi Jinping. Yan. So, ibig sabihin, sinasabi ho dito sa bidyong to na etong si Marcos ay pinawalang bisa na po yung secret deal na tinatawag or yung secret deal ng China at ng Duterte. So, ibig sabihin po, eto pong issue na to ay katang-isip lang ni Mike Abby at ni Maring Janet. Biro mo ba naman ito dito nyo dito nyo makikita. Kapag kinontent pa rin ng mga tansu vlogger about yung secret deal na yan, so ibig sabihin, talagang may mission lang talaga sila. Kasi nga, ultimo ng presidente nila, sinabi na pinapawalang bisa na, So, ibig sabihin, wala nang pakialam yung presidente kasi wala nga silang patunay. Wala silang patunay, wala silang ebidensyang mapakita sa atin kung totoo ba to, hindi. Nagmumukha lang silang ewan. At lalong nagagalit lang sa kanila ang mga Pilipino sa ginagawa nila sa mga Duterte. Oo. So, eto, panoorin ho natin. Pakinggan natin ng maigi. Huwag po kayong hihinga. Pinawalang bisa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang secret agreement ng Duterte administration sa China. Wala raw kasi mapagpaliwanag sa nilalaman niya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman inakusahan si PBBM na ginagamit umano ang charter change para ma-extend ang termino. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Haligi. I hear one thing and another thing and another thing and another thing. It's all very maraming palusot. Tila nangangapa sa dilim si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing secret o gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ano raw ba talaga ang nilalaman ng kasunduang yan? At bakit hindi ito maipaliwanag ng nagdaang Duterte administration? Why when the transition period between the previous administration to this administration did no one mention a secret agreement? Why was it kept secret? That's these are very simple questions. But I'm finding a great deal of difficulty finding why when we alam nyo, ang gandang ipang-remix sa music video nito. Pakinggan nyo Transition period between the previous administration to this administration did no one mention a secret agreement. Why was it kept secret? That's these are very simple questions, but I'm finding a great deal of difficulty finding answers to them. Importanteng hindi bulag ang administrasyong Marcos tungkol sa naturang secret agreement, lalo't mukhang bibig ng China na nilalabag natin ito. Hindi tuloy alam ni PBBM ano bang nilalabag ng Pilipinas. Sound effects ba yun? Alam mo yun, sound effects ba yun? Sound effects? Hindi. Hindi pa sound effects yun.
Akala ko kasi sound effects eh. Lagi kasi may ganun eh. Wala, tatandaan nyo dati yung nahimik ka. Tatandaan nyo dati yung video ng bata, yung nasa kusina sila, yung nag-uusap sila, yung isa naman, alam, di ba matagal na yung video na yun? O si ano pala yun, siya pala yun nung lumaki. Nauna na niyang sinabing handa siyang makipag-usap kay dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, hindi pa masagot ni Pangulong Marcos kung may pananagutan sa batas si Digong dahil wala namang ebidensya sa sinasabing kasunduan. Yon! Sa prayer rally kagabi, pinulutan. Doon kayo nagkamali. Oo, kasi nga, nung nakaraang video, di ba natatandaan yung mga kadidis? Ito kailangan nating maging maging matalandain. Huwag ko yung gumaya sa akin na makakalimutin. Sipin nyo, nung nakaraang video niya, tinutumbok niya talaga na may secret agreement etong China at si Duterte, di ba? Ma'am Nar, shoutout. No? Napanood natin yan at andyan yan sa mga balita. Pero ngayon ay sinasabi nga niya na ipapawalang bisa kasi nga tapos hindi nga niya matukoy kung mayroon kasalanan or may isasampang kaso kay Duterte kasi nga walang ebidensya. Ayan ang hirap. Ayan po yung hirap sa'yo, paring Bong. O, kakapaniwala mo kay Maring Lisa. Oy, Ma'am, Papa Shaolin P. Shanter TV, shoutout. No? Ma'am Rose Gigi, shoutout. Oh, so yun, kakapaniwala mo kay Maring Lisa, yan ang nangyari. Oh, sana inisip nyo man lang na ay wala pa akong sapat na ebidensya, ayoko munang pag-usapan yung sa West Philippines na yan. Ay kaso sa sobrang inis nyo sa mga Duterte, kung ano-ano na po yung lumabas sa bunganga nyo. Eh, nung nakaraang video, tinumbok mo na eh. Tinumbok mo na eh. Kitang-kita na eh. Diba, Kasmay? Oh. Si Kasmay, oh. May statistic ka, Jay. Ano daw? Ano yung statistic? Kasmay. Kasmay, ano yung statistic pagsasabi mo? Wait lang. Gulo, daming beer. Sabi Jay, pwede ba ako mag-PM ng breaking news sa FB? Sige, i-chat mo lang, ma'am. Tignan ko. Dito, may kita ko yan dito eh. Kuryente. Statistic pala. Akala ko kuryente rin. Hindi ni. Yung audio mo, statistic. Buisit na yan. Yung mic mo na. Anong statistic? Ano, yung may salpakan ng gitara? Ganun ba? Ano ba yan? Yung phone mo, Jay. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. May pitik yung audio mo. Ano may pitik? Hindi, nagagalaw ko eh. May pitik talaga yan. Okay lang yan, tuloy mo. Parang may pitik. Hindi, pag... Yan ba? Parang may pitik. Hindi yan. Sana yun? Baka dito, wait lang. Tsaka yung electric pan. May saltik. Buisit. Tuloy na. Sige, tuloy na. Asan na ba ako? Si Kasmay kasi. Asan na ba ako? Nga, sabi ko nga sa inyo, maging matandain kayo, matalandain. Muntik na maging matalandi yun Maging matandain kayo kasi nga, nung nakaraang video, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tinutumbok niya nga na may secret agreement ang China at ang Duterte. Pero ngayon, biglang bawi. Ngayon, tanong ko kay Ube tsaka kay Kasjaret. Diba sabi nyo, mali-mali na si Digong? Anong nangyayari kay BBM ngayon? Anong hindi ko mag-gets yung statistic? Bala naman, mamaya na, i-chat mo na lang ako. Maingay ba? Wala naman. Wala man ako naririnig.
Yan. Okay na? Low. Mic check. Mic check. Hindi naman nagluloko to eh. Electric fan. Oh. Wait lang. Ayan, okay na ba? Okay na ba yung ganyan? Okay na? Wisit na yan. Okay na ba? Okay na. Oh. Sa mic yata. Oh? Pangit yung muna ko po. Baka may baka minumulto ako rito. Okay na ba? Okay na, yan. Hello. Mic check. Okay na, sige. Duterte at ng kanyang mga kaalyado ang kasalukuyang Pangulo. Walang direktang sagot tungkol sa secret o gentleman's agreement. Pero bumanat si Digong kay PBBM na hiwalay sa usapin ang charter change. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Nasa electric pan nga yun. Ito ka na dyan. Siya na kayo, wala tayong aircon. Kay nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpudugay? Ang ngayon ba si Marcos ang natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Nauna nang iginiit ng mga mambabatas na pawang economic provisions lang ang gagalawin sa Chacha at hindi ang political bigyan nyo pa ng 6 years sa yan. kabila ng mga patuloy na birada ni Duterte kay Pangulong Marcos, nanindigan si PBBM na hindi kikilalanin ng Pilipinas sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Natanong din si Marcos kung kumusta na ang ugnayan nila, di ba?